Posible bang palamigin ang computer gamit ang yelo? Kasi kapag nilagay mo ang yelo sa CPU, kahit normal ang temperatura, agad itong natutunaw. Hindi ito camera trick o pinabilis na video. Ang mataas na thermal conductivity ng copper heat spreader ang dahilan kung bakit mas mabilis matunaw ang yelo kapag nakakabit ang CPU at umiinit ito. Tama ba? Oo, ganun nga. Kitang-kita sa graph sa kaliwang itaas na napapalamig talaga ng yelo ang CPU. Pero dito na rin magsisimula ang unang hamon na tatalakayin natin sa video ngayon. Ang tubig, gaya ng alam mo, ay mahusay magpadaloy ng kuryente. Sa technical na usapan, yung mga particles sa loob ng tubig ang dahilan ng conductivity na ito. Pero para sa video nga ito, diretso na nating sasabihin na tubig plus computer ay hindi maganda. Isang paraan para maiwasan ito ay gawing hydrophobic ang ating PC. Babalikan natin ang ideyang ito mamaya. Pero ngayon, simple lang ang solusyon. Gumamit ng isang tasa, mas mainam kung metal tulad ng measuring cup. Tandaan lang, lagyan ng thermal paste sa ilalim para maayos na maipasa ng IHS ang init. At ayos, hindi naman ito masamang paraan para palamigin ang ating CPU kung tutusin. Kita mo naman, bumababa talaga ang temperatura kapalit ng, syempre, pagkatunaw ng yelo natin. Pero sa pagkakataong ito, ang natunaw na tubig ay nasa loob na ng tasa natin. Sa puntong ito, ang pangunahing limitasyon natin ay kung gaano karaming yelo ang nilalagay natin sa tasa mismo. Pero kahit dagdagan pa natin ng mas maraming yelo, mapapansin natin na tataas din ang temperatura ng CPU kapag halos natunaw na ang karamihan ng yelo, kahit gaano pa karami ang nilagay natin sa simula. Kaya para masolusyonan ito, nagsimula ako mag-isip ng isang ice dispensing solution na parang napkin holder na makikita mo sa Costco. Alam mo yung tipong huhugutin mo lang yung isa sa ilalim, tapos pag nahugot mo na, handa na agad yung kasunod. Bilang mabilisang paraan para i-prototype ang ideyang ito, nagsimula ako gamit ang isang tubo ng paper towel. Hinati ko ito sa dalawa, at basta nilagay ko lang sa metal na tasa gamit ang tape. Oo, alam ko, medyo high-tech, di ba? Pero ngayon, meron na akong lalagyan para maglagay ng mas maraming yelo, na yung dalawang cube lang sa ilalim ng bawat gilid ang pwedeng dumikit sa metal. Ngayon, dahil mas limitado ang surface area, mas mataas ng konti ang temperatura sa simula kaysa kung diretso lang ilalagay ang cube sa tasa. Pero mas tumatagal ang lamig dahil mas matagal natutunaw ang mga nakapilang cube. Siyempre, hindi rin ideal ang karton sa may tubig, kaya nangyayari ito. Ngayon na gumagana na ang dispenser cube, kumuha ako ng mas malaking vinyl tube para sa next version. Alisin na natin ang karton na tubo. Sa pagkakataong ito, gusto kong manatili ang natunaw na tubig sa loob ng tubo. Malalaman mo kung bakit mamaya. Ginamit ko ang epoxy compound para pagdikitin ng dalawa at makagawa ng waterproof seal habang ginagawa ito. Ngayon, naisip ko gumamit ng Flex Seal tulad ng dati nung ginawa kong waterproof ang PC. Pero okay na rin ang tumigas ang epoxy. Ngayon, pwede na natin punuin ng mas maraming yelo ang mas malaking ice cube dispenser tube at naging sobrang ayos ang kinalabasan nito. Ang yelo sa itaas ay na-insulate mula sa init sa ibaba at maganda ito. Pangalawa, ang presyon mula sa patong-patong na yelo ay tumutulong para manatiling dikit ang ilalim na yelo sa metal. Ngunit kahit epektibo ito, kalaunan may lumitaw na bagong problema, paglutang. Maganda ang seal natin dahil waterproof, pero naipon sa loob ng tubo ang natunaw na tubig. Dahil mas maganang yelo kaysa tubig, lulutang ito pataas at lalayo sa metal na ilalim. Kahit di agad uminit ang CPU, kailangan munang palamigin ng yelo ang dagdag na likido bago mapababa ang temperatura ng CPU. Kaya interesante ito. Nagiging sanhi ito ng hindi epesyenteng paglamig. Buti na lang, may naisip akong solusyon dahil tubig pa rin ang problema. Kailangan lang nating maghanap ng paraan para maalis ang tubig kapag natunaw na ito. Kapag natunaw na ang yelo. Kaya kung sakali, kung magbubutas tayo ng 1/4 inch na butas sa gilid ng ating vinyl tube dito at pagkatapos, alam mo na, isisingit ang mas maliit na 1/4 inch na tubo, sa teora, dapat makatulong ang gravity para alisin ang sobrang tubig at mapanatiling mababa ang yelo. Dahil gumana ito dati, gagamitin ko ulit ang parehong compound para idikit at gawing waterproof ang selyo. Pagkatapos na mabilis ang test, maganda ang resulta nito. Kung hindi lang ako gaanong kampanting hindi ito magtatagas, sana ito na ang tamang panahon para balutan ng Vaseline o nail polish ang motherboard bilang dagdag proteksyon sa tubig. Pero subukan na lang natin at sumugal. Panahon ng subukan ng PC na pinalamig ng yelo. Sa totoo lang, hindi ko inasahan na gagana ito ng ganito kaayos. Pero tulad ng nakikita mo, kahit pagkatapos maglaro gamit ang integrated graphics ng, alam mo na, kawawang Intel CPU na ito, nangatiling maayos ang temperatura. Umabot lang ng hanggang 40 degrees Celsius kahit buong session ng paglalaro. Grabe, ang lupit nun. Sige, ang tanong ay, gaano katagal ito tatagal? Pagkalipas ng 30 minuto, bumaba na ang yelo mula taas.
Kaya pwede nating tansyahin na tatagal ito ng 2.5 hanggang 5 oras ng tuloy-tuloy na gamit. Hindi naman masama kung isipin mo na passive cooling lang ito at may stress. Pero tingnan natin kung gaano ka-eksakto ang tantya. Kaya iiwan ko lang tumatakbo ang Haven GPU benchmark para makita kung gaano katagal matunaw ang yelo. Pero sigurado tayong epektibo ang solusyon natin sa pag-drain ng tubig. At may bonus din na lagi tayong may inumin kapag kailangan natin habang naglalaro. Palaging napupuno ang baso natin ng tubig sa tabi natin sa lahat ng oras. Sige, 3 oras nang lumipas mula na magsimula ako mag-test ng 4:00 ng hapon. Ngayon, lagpas, 7:00 na at halos tunaw na ang yelo. Ang nakakagulat, sa nakalipas na 3 oras, hindi talaga tumaas ang CPU temperature. Nananatiling matatag ang temperatura ng yelo hanggang ngayon. Kung wala ang maliit na tubong naglalabas ng tubig, naniniwala akong iinit ang tubig. At dahil doon, tataas din ang temperatura sa paglipas ng panahon. Pero dahil pinapalabas natin ang tubig at hinahayaan ng yelo na patuloy na bumaba, tuloy-tuloy lang na nananatiling malamig ito. Ngayon, may isa pang malaking issue na hindi pa natin napag-uusapan. Pero bago yon, balikan muna natin ang una nating tanong. Kaya ba talagang palamigin ng yelo ang computer? Oo, kaya talaga. Kahit hindi ka mag-eksperimento, madali mong masolusyonan ang mga pangunahing issue sa paggamit ng yelo para palamigin ang computer. Kailangan mo lang ng measuring cup at ilang tubo. Sunod na tanong ay, practical ba ito? Obvious na hindi, lalo na may fans at AIOs na. Pinapahirap lang ito dahil kailangan mong laging maglagay ng yelo kapag gagamit ng computer. Pero napansin ko rin na may interesting na aspeto sa problemang ito. Siguro dahil bago lang ang experience. Pero astig na may pisikal na limitasyon sa paggamit ng electronic device. Sa panahon na yon, lalo na sa akin, tumataas ang oras ko online. Ang mga solusyon para mabawasan ito ay una, willpower, na aminado ako mahirap gawin. O pangalawa, mga limitasyon based sa paggamit, tulad ng app timer o mga katulad nito. Pero isipin mo na lang, kung malilimitahan ka based sa dami ng yelo na natitira sa loob ng computer mo, dahil kapag natunaw na ito, mag-overheat ang PC mo at tuluyang mamamatay. Mulay, hindi ito practical. Astig pa rin siya. Kasi kita mo kung gaano karami ang yelo sa computer mo. Para naglalagay ka ng gasolina sa kotse. Pero pag naubos, mas nagiging produktibo ka kasi lalabas ka sa totoong mundo at magpahangin man lang. Isipin mo na lang na sasabihin mo sa tropa mo, "Pre, 5 yelo na lang laro ko, tapos tigil na ako." Astig, di ba? Pero ang isang problema sa setup na to ay orientation. Karaniwan, nakatayo ang motherboard, hindi nakahiga. Natiyak pang mapapahirap sa paggamit ng ice cooler na ito. Sana may iba pang parte na mainit at kailangang palamigin gamit ang fan. At kadalasan ay nakapahalang ito. Kung iniisip mo rin ang iniisip ko, baka mas bagay talaga sa GPU ang ice cooler natin kaysa sa CPU. Kasi kung bubuksan natin itong graphics card na ito, makikita natin na may access tayo sa processor para may lagay ang measuring cup sa ibabaw. Sa totoo lang, mas kaunti ang sagabal ng VRM o iba pang hadlang. Pero nagkakaroon ng orientation problem dahil madalas, pababa ang processor ng GPU. Pero technically, pwede pa rin naman nating install ng normal ang GPU. Pero pwede naman nating, alam mo na, baliktarin ang buong PC natin para ang processor ng GPU ay nakaharap pataas. At kitang-kita. Sabihin mo sa akin kung sa tingin mo ay dapat pa nating ipagpatuloy ang pag-eksperimento sa ice cooling ng GPU natin o kung masyado na itong kalokohan para ipagpatuloy pa.